So ayan mga boss, magandang araw sa inyo lahat, no? And welcome back again sa ating channel. So for today's video, meron tayong tanggap ngayon. Isang Sharp 40 inches, no? 40 or 42. So tingin ko parang ano to? 40. So nakasaksak na po siya. Meron po siyang standby. Tapos nag-iisa lang po yung kanyang power button dito sa kanyang likuran. At doon sa kabila. Wait. Nag-iisa na po yung kanyang power button. Tapos poweran ko lang dito sa may ilalim. Ayan. Ito. Kita ba? Ayan. So poweran ko lang. Ayan, kakulay green naman siya. So tingnan natin yung kanyang screen kung bubukas pa yung kanyang ilaw. Problema nito kasi is magbi-blink po yung kanyang indicator. So ito yung mga kadalasan and common na nangyayari kapag Sharp, no? Ayun, no? From green na standby siya, then yung standby red niya, ayan, nag-blink po yan. Ayan. So nung nagkulay green siya, walang kahit kunting ilaw dito sa my screen niya. Wala tayong nakita. So posible nito is posible yung kanyang backlight or posible yung kanyang diode na magsusupply sa backlight. So tingnan lang natin and buksan natin para makita nyo at tingnan natin kung ano yung model nito, no? So ito yung kanyang model. Ayan, Sharp LC-40 LE185M. Then buksan natin. Binuksan na natin, makikita natin yung kanyang mainboard, tapos power supply. Ayan, power supply, LVDS cable. Then yung kanyang top board. Ayan. Yung kanyang top board. Ayan, so check natin ngayon kung okay ba yung kanyang diode dito. Okay ba yung kanyang diode? Kasi kapag hindi siya nag-okay, kailangan natin mag-program talaga nito, no? So, pagka makuha natin sa hard reset, yung kanyang isang button, tingnan lang natin kung kaya ba natin sa hard reset ng mga ganitong model. So, check lang muna natin yung diode yung okay ba, at saka yung backlight niya, kung ano yung may problema. Ayan. So ito, tinest po natin yung kanyang backlight. So okay po naman kanyang backlight, oh. Bumukas naman yung kanyang backlight. Tinest natin, meron siyang 49 volts yung kanyang backlight. So next natin i-check nito is yung kanyang diode, no. Ayan, oh. So buo yung kanyang backlight, nakailaw siya. Ayan. Then off lang muna natin to. Tapos ito na naman yung tester natin, check natin yung diode na to kung normal ba siya, hindi ba siya shorted. So naka-buzzer tayo. Ayan, check natin dito. Ayun, naka-buzzer. So shorted yung diode. Ayan, oh. Shorted ba yung diode, no? So gagawin natin ito, sa mga experience kasi natin, kahit na mapalitan natin ng diode tapos mag-display siya, babalik talaga siya ng standby red kasi corrupted na po kanyang memory. So tingnan lang natin kung kaya ba natin hard reset. Papasokin natin yung kanyang factory settings sa pamamagitan ng kanyang combination dito sa may button. So kung ang gagawin natin is papalitan natin doon diode, tapos testing natin, baka magka-milagro is hindi natin kailangan pasokin yung kanyang factory settings, no? Ayan. So ayan mga boss, no, napalitan na po natin ng bagong diode. Yan, bago na po yan. Number yan is SR5150. So ito yung kanyang shorted na diode. Then saksak na natin, no. So tingnan natin kung automatic on ba to. Kasi binunot natin kanina. So yun na siya makita, no. Ayun, naka-standby red siya, naka-standby red. Standby red. So pindutin ko lang yung kanyang power button dito. Pindutin natin, kulay green yan. Kulay green. So bumukas naman yung kanyang backlight, oh. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy siya, hindi siya mabiblink. Namatay. So nag-on ulit. Namatay. Ayun, oh. Napalitan natin ng diode. Normal na, pero blinking pa rin. So ito yung problema, corrupted yung kanyang memory. So gagawin natin, try natin pasukin yung kanyang dito, yung kanyang factory settings na factory mode. So try natin, meron pala siyang joystick, oh.
Akala ko isa lang yung kanyang power button, is meron pala siyang joystick. So try natin yung mga combination na alam natin na dala natin, no. Ayan. So balik tayo kapag napasok na po natin yung kanyang service mode, no. So ayun, no. Ito mga boss, napasok natin yung kanyang service mode. So yung kanyang factory settings, yun nga, service mode. Then hindi natin kailangan i-reprogram yung kanyang memory kasi nakuha natin doon sa kanyang combination sa kanyang button, no? So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung combination na ginawa natin para mabalabas natin yung factory settings natin, yung kanyang service mode. So meron tayong remote, kailangan natin yung remote. Ayan. Then pansin nyo, nasa page number 1 tayo. So nakalimutan ko na kung saan banda yung sa page number 9. So punta tayo sa my page number 9. Tingnan natin kung ayun, page number 9. Eto na, meron tayo dito na. Yung page number 9, channel plus or channel up, channel plus minus yung paglipat dun sa kanyang page. So dito na sa may page number 9. Then yung kanyang selection para mapunta tayo dito sa kanyang lamp error reset, ayun. Dapat maging 0 yung kanyang lamp error reset. So ano to nga, yung lamp error reset is naging number 5 yan, dapat 0 kasi yun eh. Nag 5 yan kasi nga pundi yung backlight. Pag pundi yung shorted yung kanyang diode, backlight na naman. And then, posible rin pag pundi yung backlight at saka sira yung diode, makukurap yung kanyang memory, kaya yung kanyang lamp error magiging 5 yan. Supposed to be 0 yan eh. So, dinetect ng system na may problema dun sa kanyang backlight or diode. So, yun nga, nakukurap yung kanyang memory, kaya siya nagbi-blink. So, ang paglipat nito is, scroll down tayo. Wait, mali pala. So, yung scroll down is, So, yun, yung scroll down is, scroll down is itong up, channel down. Bihira. Channel down yung scroll down natin. So, tutok natin yan. Tutok tayo sa may lamp error set. Tapos, pag natutok na natin sa may lamp error set, i-enter lang natin. Ito yung kanyang sa may gitna. Enter natin. Ayun, so naging 0 na siya. Kapag naging 0 na yan, punta tayo sa my page number 2. Page number 2. Tingnan natin kung ito ba yung page number 2. Ayun nga, ito pala yung kanyang selection, yung kanyang scroll up and down. Tapos, yung kanyang selection up and down is yung kanyang channel volume, channel up and down. So, nagkumana naman siya. Yung channel up ginamit natin, naglipat naman siya ng page, no? Pero ito pala yung kanyang paglipad ng page. Tapos yung pag-select, ito naman yung kanyang channel. Tapos pag enter, ito naman yung kanyang, ito sa may gitna yung kanyang enter, no? So punta tayo sa my page number 2. Ayan, page number 2. Ayan, makikita natin dito, Factory Init Philippines. Factory Init Philippines, i-enter lang po natin yan. Ayan. So yun, mag-enter, mag-kulay green siguro to. Enter pa natin, okay. Hindi siya gumana yung kanyang enter, no? Ayun, yun na. Ayun. So goods na. Hindi na siya hindi natin binunot yung kanyang power, yung kanyang AC plug. Kasi anong enter natin is nag-start up na siya agad. So pinutin natin niya mag-okay. Parang i-start up natin yung kanyang system, yung unit, no. So wala po tayong nilagay na dyan, antenna. So hayaan natin matapos yan. Kasi doon lang sa kanyang doon sa bahay ng mayari, kung gamit niya ay cable or antenna, siya na lang yung magpo-program nito, siguro alam naman niya. Tapos yung gagamitin natin pang source dito, kung smart internet yung gagamitin natin, yung wifi. Pero kapag hindi po to smart TV, gagawin natin is, yung source natin is AV line lang po, audio video ng AV input. So yan, natin matapos yan. Puso lang yung video, tapos balik tayo kapag natapos na yan. Ayan, so tapos na po yung ating auto scanning, no? Pero wala siyang nasagap ng linya kasi nga wala siyang nasagap na signal kasi wala siyang antena. Hindi nilagyan natin ng antena, no? Hindi natin nilagyan ng antena. Ayan na ba yan? So papatayin natin to, tapos bunutin natin yung kanyang AC plug. Tapos testing natin ulit kung hindi na ba mag-blink yung kanyang indicator. Pablong na natin. Power off. Ayan, power off. Bunutin ko lang to. Yan. And
Tayo natin saglit. Bago natin saksak ulit, no? Saksak natin. Standby siya. Minsan kasi nito kapag nagaganito is hindi po siya gagana sa kanyang power button. Kailangan mo tong dun sa kanyang button mismo ng unit, no? Hindi po siya sa remote. So try na natin kung gagana siya. Gagana naman pala. Okay lang pala. Ayun. Tapos yung logo ng Sharp. Ayun, goods. Okay. So hindi na siya nagbi-blink, no? Normal na po yung unit ulit yung unit natin. Ayan. So nagtatail naman yung ating camera. So paputilan ko lang yung video saglit. Tapos isasara natin, then lagyan natin ng source siguro. So ito yung pag ni-reset natin, na hard reset natin, mga ganito yung unit, parang magsa-start up siya from the beginning, no? Na pagpalit mo siya ng pagbili mo. Kasi yung mga nakasave na dito, program tulad nung sa may sa may antenna or sa cable, yung na-save niyang doon sa kanyang pag-program, mawawala or mai-erase lahat 'yun. Kasi nga parang ni-refresh natin yung kanyang files, no? So para mag-normal siya ulit. Na hard reset natin. So yun. Ayan. Ayun yung source niya. Okay. Goods. So, ano pala, munti ko na makalimutan. So, sasara lang muna natin, tapos ituturo ko sa inyo kung paano natin naipalabas yung factory settings natin by dun sa kanyang button, kung ano yung combination sa may button niya para mapalabas natin yung kanyang service mode. So, wait lang at sasara lang muna natin to. So, ayan mga boss, na-close na po natin yung unit, no? Ayan, and then, ito yung kanyang button. Akala ko isang button lang, power button lang, pero meron pala siyang joystick, no? Yung sa kanyang scroll up and down, left and right. Ayan. So yung pagpasok ng hard reset nito, sa mga kaibigan natin technician, no? Hindi kasi natin nirekomenda sa mga nagmamayari ng unit na kayo gumawa nito, kasi nga may pinababawal na kasi kung lalala pa yung problema, baka masisi pa kami, no? So yung sa mga kapwa natin technician, kapag naka-encounter ng ganitong problema, message na lang niyo po ako in my messenger, no? At ituturo ko sa inyo kung paano papalabasin yung kanyang factory reset sa magitan ng kanyang button na to. So dito lang natin sasabihin yung ginawa natin, baka meron namang magalit na kapwa technician natin, no? So ayan, so message lang po ako kapag may katanungan kayo, kapag naka-encounter kayo ng ganitong trouble o problema. Nagre-reply din naman tayo, no? So hindi lang tayo busy. So hanggang dito na yung video natin mga boss. Maraming salamat sa mga nanonood, no? Mega beauties always, and this is your service, Ryan Crositech. See you in our next video. Bye bye.